Kaya, heto ang 5 lugar na naramdaman kong pinat. Ang numero 1 ay ang Mogadishu, Somalia. Walang batas dito, walang patakaran. May Al-Shabaab dito, na alam mo na, isang Al-Qaeda na nasa labas ng bansa. Sa tuwing aalis ka ng hotel, kailangan mo ng convoy sa harap at likod na may 4 na sundalo na nakasuot ng bulletproof vest, nakaupo sa likod ng bawat truck, may hawak na malalaking AK-47, at nag-scout ng lugar bago ka umalis. Noong huli akong pumunta, binisita ko ang kaibigan ko sa Hyatt Hotel, na wala na ngayon dahil inatake, wala ng Hyatt Hotel, at sobrang nakakatakot at nakakalungkot. Ang numero 2 ay ang Conakry, Guinea, ang pinakaayaw kong lugar sa West Africa. Naglalakad kami ng mga 10 minuto at 2 pulis na ang huminto sa amin. Naabutan ako ng kudeta. Sinusubukan nilang pabagsakin ang gobyerno, kaya may mga pulis na may shields at face masks. Sobrang gulo, hindi ka makalakad sa labas ng hotel. Bukod pa doon ay boring ang siyudad. Walang magawa at napakataas ng numero 3. Ay ang Kandahar, Afghanistan. Ito ang sentro ng Taliban noon, kahit bago pa man muling sakupin ng Taliban ang Afghanistan. Ito na ang sentro sa loob ng 25 taon. Naglakbay ako sa mga barikada na may barbed wire kung saan ginawa ang maraming malalaking desisyon. At ramdam mo talaga ang tensyon sa hangin. At kahit sa paglalakad sa mga palengke, na talagang cool at tradisyonal. Para itong napakalumang siyudad, pero may ganitong parang layer ng intensity, kailangan mong laging lumingon sa likod habang naglalakad. Gusto ko ang Afghanistan, pero kailangan kong gawing Kandahar ang pinakadelikadong lugar. Pero baka iba na ang sitwasyon ngayon. Ang numero 4 ay ang Port-au-Prince, Haiti. Pumasok ako sa isang controlled area malapit sa airport. Kasama ang guide ko, puro gulo lang dahil sa mga aso na nagkokontrol. Ang lugar na ito ay kailangan kong bayaran, mga gangster na may malalaking baril sa bulsa nila, inikot ako. Sobrang nakakatakot, akala ko ay dadakipin ako at dinukot nga nila ang guide ko at isa pang YouTuber na si Era. Pero pareho silang dinukot ilang buwan pagkatapos kong umalis, nakakabaliw na sitwasyon sa Haiti. At sana ay bumuti na ang sitwasyon. Ang numero 5 ay ang Tripoli, Libya, at napakahirap dito. Hindi ko nga alam kung ano ang sasabihin, narinig ko na mas ligtas na raw nitong mga nakaraang taon. Pero noong 2018, nakakatulog ako sa tunog ng mga bomba sa kwarto ko sa hotel, at literal na nanginginig ang bed frame ko at ang front desk dude ng hotel ay parang, 5 milya lang naman ang layo, walang problema. Sabi ko, 5 milya, nandiyan lang yan. Napakahirap maglakad sa mga kalsada sa publiko dahil sa lahat ng pulis at tinatanong ako. At syempre, hindi sila masyadong nakakakita ng turista, pero narinig ko na ngayon, mas madali nang pumunta sa Libya at mas bukas na ng walang civil war, kaya sana ay makabisita ulit ako. Ipaalam niyo sa akin ang pinakanakakatakot ninyong karanasan sa paglalakbay sa comments sa ibaba.